Now, kapag iniisip natin, papaano ba ihanda yung ating mga anak, lalo na 'pag ikaw ay may anak na toddler na papunta na, papasok na sa school, 'di ba? Ang kadalasan na tanong ng mga magulang para sa paghahanda, meron na ba siyang notebook, o meron na bang mga school materials, o marunong na ba siyang magbasa, o kaya, marunong na bang magbilang, marunong na bang magsulat? Ito yung mga kadalasan na mga katanungan para sa paghahanda. So guys, welcome to another positive parenting topic. At sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay yung life skills. Life skills na dapat meron na yung ating mga anak, kung ikaw ay may anak na 3 to 5 years old, na hinahanda mo na pumasok na sa grade school. Ayan. So kung first time mo pala dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button. Nandyan lang yan sa baba. And also, share also this video. So isang napakamahalagang reality, okay, sa pagpapalaki ng ating mga anak. Bago matuto magbasa, magbilang, o mas mahalagang, ito yung mga mas mahalagang mga life skills na dapat mo na niyang matutunan bago siya pumasok sa school. Kasi, yung success kasi ng bata sa academic, sa school, ay hindi lang dun sa kanyang grades. Okay? So, nakabase rin ito dun sa kanyang pagiging independence, kumusta naman yung kanyang emotional skills, kanyang social behavior, no? At saka syempre, yung kanyang self-confidence. So, sa episode na to, ito pag-uusapan natin, ay pag-usapan natin na 5 life skills na dapat matutunan ng isang batang 3 to 5 years old bago pa siya pumasok man sa school o kaya grade school. So, itong lahat na pag-uusapan naman natin, hindi naman to complicated skills. Okay? Hindi naman to masyadong complex. Pero mahalaga ito, mga foundational skills ito para maihanda natin yung ating mga anak. Kasi guys, marami sa atin, mga magulang, lalo na mga first-time parents, nangangarag. Lalo na pag, papasok ng aking anak. So ngayon pa lang, lalo na this time, it's school break. So ito yung time na paghahanda. So hindi lang school kits, school materials, academic-related skills. Kung hindi, ito yung mga life skills na dapat paghandaan natin. Okay, so let's go. Number 1. Ang una ay yung pag-aalaga sa kanyang sarili o yung self-care basics. Ito yung unang life skill na dapat mahalagang matutunan ng isang bata, yung paano niya alagaan ang kanyang sarili. Sa edad kasi nga 3 to 5 years old, dito nagsisimula yung mga simpleng bagay lang Halimbawa, number 1, yung pagsisipilyo. Yun, napakamahalaga nun. Yung paano ba maghugas ng kamay. Okay? Bakit? Sa school kasi, di ba? Laro yan ng laro. So, dapat magiging matuto na maging conscious. Yung kanyang hygiene. Okay? Isa pa, paano magbihis. Ayan. Tapos, yung pagliligpit ng kanyang sariling gamit. No, basic yun. Ang sa paningin ng mga matatanda, parang napakasimple naman ng mga task na yan. Yes, that's true. Mapakasimple, pero alam nyo, malaking bahagi o malaking contribution nito sa development ng isang bata. At napakalaki na mga epekto nito sa kanyang development as a toddler, papasok siya ng kinder, papasok siya ng daycare, napakamalaking contribution. Kapag ang bata natututong gawin ang mga bagay na to, mga simpleng bagay na to, anong mangyayari sa kanya? Nagkakaroon siya ng sense of independence. So, unti-unti niyang nararamdaman at nararanasan na, kaya ko palang gawin ito. Kasi ito naman ang pinaka-ultimate goal natin sa parenting as parents, is to teach our children on how to become independent. Okay? At ang pakiramdam na yon ng bata, na pag sinabi niya, kaya ko to, ay it builds yung kanyang self-confidence. So, as a parents, alam nyo, ito kasi, gusto kasi natin na mapabilis lahat ang mga proseso. Gusto natin mapabilis. Natural yon, of course, natural yon sa isang magulang. Gusto natin lahat mabilis. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na mahalaga
na hayaan natin yung ating mga anak as young as 3 to 5 years old na subukan nila. Kasi doon nagsisimula ang alam nyo, transformational years ito yung 3 to 5 years old. Tandaan natin yan. At may mga pagkakataon na hindi mo sila kailangang tulungan. Dito na magsisimula. Okay? At minsan, ang pinakamahalagang role natin as a parents is yung manood tayo sa kanila habang sila ay natututo. Sila man ay madapa, pero yan, tandaan natin, very significant yung years na yan, yung 3 to 5 years. These are the transformational years sa buhay ng ating o ng iyong anak. Okay, let's go. Number 2, pangalawa, pagsasarili sa pagkain o yung independent eating. So isa ito sa pinakamahalaga din na life skills, no? Yung siya yung pagkain na siya lang mag-isa. Marami kasi sa atin guys, sa mga magulang, alam nyo, nasanay tayo na subuan yung ating mga anak. No? Kumakain hindi natin hinahayaang kumain silang mag-isa. Of course naman, no, natural naman ito. Lalo na kung gusto nating mapabilis, gusto natin na hindi makalat, malinis habang sila ay kumakain. Natural lang yan. Lalo na mga nanay, mga OC na mga nanay lalo na. Pero guys, kapag hinahayaan kasi natin yung ating mga anak na sila lang mag-isa na kumakain, marami siyang mga bagay na matutunan. Maraming mga developments ito, maraming mga benefits. Una, coordination. Yung skills na yan, yung coordination, yung kanyang body movement, natututo. Okay? Nagkakaroon ng development yon at napakamahalaga yon as he grows or she grows up. Isa din yan, patience. Yon. Isa pa, focus. Yon, magkakaroon ng development. At saka, yung responsibility. Matututo siya na yung kanyang kahit simpleng pagkain lang, kumakain siyang mag-isa, natututo siya, ay dapat pala hindi siya maging makalat. Yes, of course, sa pagsimula, makalat yan, natural yan. That's part of the development. Pero, hindi matututo ang bata kung ano yung malinis, ano yung hindi, kapag hindi natin sila hinahayaan. Pero yung baka naman kasi may mga nanay, lalo na mga nanay dyan shout out, magrereklamo. Parang madaling sabihin sa'yo kasi hindi naman ikaw yung naglilinis. Hindi sa ganon. Tandaan natin na yung kalat na yun that's part of the learning process. Okay? Kung naging makalat yung bata, maging masaya ka. Bakit? It means na mayroong development na nangyayari. Parte yon, yung pagiging makalat habang siya ay kumakain, parte yon ng kanyang development. Tandaan natin yan. Pwede rin nating turuan ng bata kasi ng mga simpleng habit, di ba? Halimbawa, pagliligpit ng kanyang sariling pinggan pagkatapos na kumain. Yan. Napakasimple. Okay? Yung turuan siya na habang sumusubo, di ba? Bakit mahalaga na hindi siya natatalsikan ng sabaw o sauce o ganon. So, tinuturuan mo. Hindi mo siya pinapabayaan lang. So, in this way, natututo yung bata na ang pagkain ay hindi lang pala sa pagpuno o pagkakabusog ng tiyan, kundi ang simpleng pagkain na siya lang mag-isa, it is the start of learning discipline and responsibility. Okay, so, let's go. Number 3 ay ang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman o yung emotional expression. Ang mga bata kasi na 3 to 5 years old, ito na yung nasa yugto sila ng kanilang buhay na matindi yung emotions dito. No? Kasi nga, as I have said, this is the transformational years of the life of your child. So dito, nakaka-experience ng pagtatampo, nagagalit, umiiyak, tantrum. So, these are normal, no? Yung challenge kasi sa edad na to ay hindi pa nila alam na ipaliwanag kung ano yung kanilang nararamdaman, yung kanilang emotions. Tandaan natin yon. Hindi sila katulad natin mga adults. Those years, kasi itong problema lagi ko nakikita sa mga parents nagrereklamo sila kasi nga you level your brain development dun sa 3 to 5 years old na brain development. So, tandaan natin na hindi pa yan fully developed. Kaya, yung emotions nila, hindi nila naiintindihan. Hindi sila marunong mag-communicate ng kanilang emotions. Kaya, ang unang reaction nila, umiiyak, nagwawala, nagtatantrum. So, as a parents,
it is very important na turuan natin sila paano ba nila i-express ang kanilang emotion sa pamamagitan ng salita. Halimbawa, galit ako, malungkot ako, o kaya naiinis ako. Yan. You name the emotions. Hindi masama yun. Kasi itong problema, maraming mga parents, they thought naming emotions is bad. No. It is a way para mo ma-empower at matulungan ang bata to name the emotion. Because it also protects the child mentally. Okay? Maging mentally healthy. At kapag natutunan ng bata, paano pangalanan yung kanyang emosyon, mas nagiging madali sa kanya na kontrolin ang kanyang sariling emosyon. And this is what we call emotional intelligence. Ang batang marunong magpahayag ng nararamdaman ay mas madali mo siyang turuan at mas madali mo rin siyang gabayan. Okay, let's go. Number 4 ay yung pakikipaglaro sa ibang bata at yung naghihintay siya kung kanyang turn. Okay? O yung dito yung tawagan natin development of the social skills. At this age, ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng bata ay ang laro. So, yung 3 to 5 years old, puro talaga yan laro. They really want to engage with the other children, socialize with other children by playing with them. Pero, ang laro ay hindi lamang siya simpleng entertainment para lang sila maaliw o matuwa. Hindi lang ganon. Ito yung unang training ground ng social skills. Kaya nga, I always encourage parents na sa edad na 3 to 5 years old, instead nga bigyan nyo ng gadgets, napakamahalagang encourage your children to go outside or play with other children. Kaya ang daming mga bata, 3 to 5 years old, nako, kaya nga lumalabas yung mga salita, hihina ng mga bata ngayon. Kasi nga, 3 to 5 years old pa lang, alam nyo, buong araw, lalo na ngayon school break, summertime, buong araw ang kaharap ng bata, cellphone. Yan. TV. So, encourage your children to go out, mingle with other kids, play with other children as well. Kasi nga dito dapat i-develop nyo na yung social skills. Dito sa edad na to, dapat nagsisimula ang social skills development. So kapag natututo ang bata na makipaglaro sa iba, makipag-usap, makipag-mingle, anong natutunan niya? Sharing, natututo siyang mag-share. Patience, empathy, coordination or cooperation, no? Yun, dun siya natututo. Napakamahalaga ang social interaction at yung paghihintay. Because of that, natututo siyang maghintay ng kanyang turn. Kaya nga minsan, di ba, may mga napapansin ako, mga taong ang bilis mabagot, lalo na sa pag-aantay. O minsan pa, may ibang mga tao, mga adults, na nasa pila, kailangang mauuna sila dun sa pila. They don't learn how to take their turn. Maaari, baka mayroon talagang backlog. At of course, we don't want that to happen sa ating mga anak. Dito rin matututo yung mga anak natin na hindi lahat ng gusto nila ay nakukuha kaagad. Nothing is automatic in this world. Dito nila natutunan. Matututo sila maghintay, matututo sila makinig sa iba, at they will also learn how to adjust kapag nagbabago ang kanyang environment. Sa school, sa reality doon sa school, hindi lang ang mundo niya ang concern niya. So, yung sa school, lahat sila, no? Iba-ibang klaseng bata ang kanyang makakasalamuha. Pero yun nga, hindi siya laging nauuna at hindi siya laging mauuna. Kaya minsan napapaisip ako bakit may mga batang feeling entitled? Maybe because there are backlogs sa 3 to 5 years old pa lang, hindi na ito naibigay na training ng mga magulang. At may mga pagkakataon na dapat matuto sila na kailangan nilang maghintay, kailangan matuto silang makinig. At yon, nakukuha nila ito sa simpleng pakikipaglaro sa ibang bata. Okay, let's go. Number 5 ay yung pagresolba ng mga maliliit na problema. Yung mga simple decision making. Okay? Ito yung huling life skills na to. Mahalaga ito dahil dito matuturuan yung anak natin ng mga simple decision making. In this age, hindi pa nila kaya naman talagang gumawa ng mga malalaking desisyon. Pero dito nagsisimula
na pwede silang matuto on how to make mga little choices or yun, mga maliliit na mga desisyon o pagpipili. Halimbawa, ano yung mga isusuot ko? Kulay red ba or kulay blue shirt? O kaya anong gusto kong basahin? Ito ba yung book na to o yung isang libro na to? So, payagan natin sila, ang mga bata sa edad na to make choices. Bakit? Dito nabubuo yung sense of control and confidence. Kasi yung decision making, hindi siya doon mo ituturo kung kailan naging teenagers. Ito kasi ang mali ng na-observe ko lang to sa mga parents, kung kailan naging teenager yung bata, tsaka tuturuan how to make decisions. Naku, huli na po yun. At na mahihirapan tuloy yung mga teenagers kung kailan nyo sila pakakawalan, tapos pakakawalan mo hindi marunong magdesisyon sa buhay. Kaya, alam nyo, ito in my opinion, hindi ko naman, wala pa namang scientific, literature about this. Sa tingin ko, kaya maraming mga adults ngayon na hindi marunong magdesisyon sa buhay, o kaya naman palaasa o hindi nakakapagdesisyon without other people's opinion, or hindi makapagdesisyon kapag wala yung ibang tao, isang tao, because of merong pagkukulang doon pa lang sa transformative years niya when he was or she was 3 to 5 years old. Kaya, dito pa lang, pag ikaw may anak ka ng 3 to 5 years old, dito pa lang i-build mo na. Because, ang aim natin ay ang matuto silang mag-isip bago sila kumilos. At ang skills na to, sobrang napakamahalaga habang sila ay lumalaki. At ang bata, ito tandaan lang natin, ang bata na marunong siyang pumili ngayon, mas handa siyang gumawa ng mga healthy decisions in the future. So, reflection tayo as parents. Bilang magulang, hindi lang natin goal na ihanda ang ating mga anak sa pagpasok nitong upcoming school year. Okay? Pero alam nyo, kailangan din natin itong tandaan na ang tunay na paghahanda sa ating mga anak ay hindi lang tungkol about sa mga pagiging matalino, kundi mas mahalaga ang kanilang character and skills para sila mag-survive sa pang-araw-araw. Ang mga ito maaaring maliliit na bagay, pero ito yung maghahanda sa kanila patungo sa tunay na kwento ng buhay at pagharap sa mga challenges o mga hamon sa mundo. Now, kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, please share, like, and subscribe to our YouTube channel. And please also don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin na mga topic. So, hanggang sa susunod nating pagkikita at sa susunod na parenting topic. God bless everyone and thank you for watching.